Ayan! Hello, Tutor Rena! Maganda Okay. tayo Magandang ngayong hapon, Huwebes ng hapon. Tama Allen. ba, Tutor Rena? Okay, kamusta po ang bawat isa? Nawa ang ating our Oo fantastic naman, learner, Tutor Allen. pati na rin ang ating mga magulang at kapwa natin mga guro mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na patuloy na mga nakasubaybay sa atin at nakatutok sa atin every Thursday. At hindi lang yan every Thursday ha, every week nakatutok sila sa atin. Maraming pong salamat sa inyo. At eto tayo ulit ngayon, nasa Webes. Our fantastic Webes na hapon tayo muli ngayon dahil isa na namang makabuluhang Webes na hapon ang ating gugugulin sa Araling Panlipunan 7. Ayan, Tutor Rena, baka may nais kang batiin bago ako bumate kasi may sumasayaw sa aking harapan. Okay. Tutor Rena. Tutor Allen, batiin ko po, pasalamatan ko muna yung aming butihing principal, no, na si Mr. John Butch P. Locara. Gayon din sa aming assistant school principal sa senior high school, si Miss Mercedita P. Insigne. Siyempre sa aking school head teacher sa Araling Panlipunan na si Miss Estrella Mamaril. Gayon din sa aking mga kapwa ko guro sa Paaralang Cayetano Arellano High School. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga ma'am at sir? At syempre, batiin ko rin yung ating mga tutis, no, na talagang patuloy na sumusubaybay sa ating Itulay online tutorial. At gayon din, batiin ko rin yung ating mga kapwa natin tutor na talagang patuloy na lumalaban sa ating sinumpaan o talagang ito yung minahal na natin tuwing Huwebes at talaga dapat ay nandito talaga tayo lagi, no? Tuwing para sa pangangailangan ng mga kabataan na tulad ng mga estudyante na patuloy na tumatangkilik sa ating Itulay online tutorial. Okay, maraming salamat, Tutor Rena. At gayon din, nais ko pong batiin na aking mahal na paaralang Abuyad National High School sa pangunguna ng aming butihing principal na si Dr. Connie A. Madrid. Gayon din kay Sir Jason Balahadja at sa aming PSDS si Sir Ramon T. Patay. Gayon din kay Ma'am Arceli Tejada at ang aming bagong SDS ng Rizal, si Ginang Susan De Leon Oribiana. At congratulations to our newest ARD, Ma'am Cherry Lou D. Repia. Magandang hapon din po sa aking mga kasamang guro mula sa Team Grade 8. Ayan, sa pangunguna ng aming GLC, si Sir Joaquim Menjola at sa aking mga kasamahang guro din mula sa Grade 7 hanggang Grade 12. Magandang hapon po at babatiin ko din ang bawat kababaihan na hindi lamang nanonood sa atin. Alam ko may kanya-kanyang ginagawa pero mabuhay po ang lahat ng mga kababaihan ngayon dahil ito po ay ang ating buwan. Sineselebrate natin ngayon, Tutor Rena, ang Women's Month. So, mabuhay po ang bawat isa at ipagpatuloy natin na ilakas ang boses ng mga kababaihan. Gayon din po, magandang hapon, yes, sa ating mga sa ating mga learners na talaga naman flooded na agad ang ating comment section. Magandang hapon mula sa Ingod Ramona Integrated School, ang Adan West District, SDO Isabela. Gayon din sa Godofredo Reyes Senior National High School, Ragay, SDO Camarines Sur. Ayan. O, di ba? Hindi na lamang sila from North di ba? Meron din dito from LFG Diamantina National High School. Ayan. So, patatagalin pa ba natin, Tutor Rena? Magandang hapon sa inyo. Patuloy po kayong sumubaybay at i-share ang aming live stream na ito upang mas marami pa po tayong matulayan ng pagkatuto. Magandang hapon din po sa TCC Morong Rizal sa pangunguna din po ng aking butihing makaibigan, si Doc Ruel Manalo. Yon. Ano po, maraming pong salamat and let's take it away, Tutor Rena. Ayan.
So, hindi na yata natin kailangan pang magpakilala dahil kilalang-kilala na nila tayo. But, patuloy, ako pa rin si Tutor Alin. Okay, ako pa rin ang inyong lingkod na si Tutor Rina mula sa SDO Manila. Okay, kami po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Nawa po ay mag-enjoy, matuto, at makiisa kayo sa ating mga gawain. Ayan. Sa ating pagsisimula, marami po ang nagsagawa ng ating gawain last time, Tutor Rena. Ito yung bigyan ng positibong kahulugan ang acronym na digmaan. Okay, so Tutor Rena, handa ka na ba? Gusto ko nang makita yung kanilang mga ginawa, no? Okay, ayan. Magandang hapon din po, Tutor Jessica Borromeo sa'yo. Okay, ayan na. Dahil marami nang nag-share, syempre, eto na tayo. Yan. Una na dyan si Renz Guyver Calyanta mula sa Imelda Integrated Secondary School, SDO, Malabon. Next po. Okay, next si Samantha Blasi ay mula sa Laliano High School, SDO, Caloocan. So, ang gaganda ng mga gawa nila, Tutor Allen, no? Bukod sa magaganda at gwapo sila, magaganda din ang kanilang mga output. Ayan. Sunod ay si Josa Espiritu mula pa rin sa LFG Diamantina National High School, SDO Isabela. Pagbati daw sa lahat ng mga na-mention dito. Sabi ni na Erich J. De Guzman, Andrea, Marvin, Janet, Carlo Miguel, Kerubin, Renz, and Sean. Okay, next, Tutor Rena. Okay. Ito ay gawa ni Carlo Miguel T. Malonzo mula sa Pampanga High School, SDO, Pampanga. Okay, congratulations. Meron pa, syempre, andyan din si Alriza Zaidain Tigasa mula pa rin sa Pampanga High School, SDO, Pampanga. Okay, talagang Tutor Allen, no? Acronym ng digmaan na bigyan nila ng positibong kahulugan. Yes. Andyan din ang gawa ni Rain Rizal Tayuan from Ingud, Ramona Integrated School, SDO, Isabela. Sunod dyan, Tutor Rena. Ito ay galing kay Marvin Capulong, Macabebe High School, SDO, Pampanga. Ayan. At hindi pa rin. Nila, no? Hindi naman nagpahuli sa atin si Marge Ashik K. Dalamasa mula pa rin sa LFG Diamantina National High School na talaga naman. Sabi niya pa sa amin, Tutor, pasensya na po na late. Wow! Pero congratulations everyone. Talagang napatunayan ninyo na hindi lamang kayo are fantastic cuties, kundi isa pa kayong mga are panalong learners. Dahil isipin mo, Tutor Rena, katulad nga din ng sinabi mo kanina, negatibo siyang salita pero nabigyan nila ng positibong pakahulugan. Congratulations everyone! At dahil dyan, dahil dyan, tayo ngayon ay nasa ika-5 linggo para sa ika-3 markahan. At ang ating tatalakayin ay mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan. So, timing na timing, Tutor Rena, no? Oo, tama, Tutor Allen, kasi tayo ngayon ay nagdiriwang, no, ng Women's Month ng mga kababaihan. Yes. Okay. Dahil dyan, Tutor Rena, ang ating layunin ay? Okay, nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pangpolitika. So ito yung dapat mataho natin sa araw na ito. Yan. Kailangan, bago natin yan matunghayan, ay sisimulan muna natin ng isang gawain. Okay. Alam mo ba, Tutor Rena, kailangan kasi natin ngayon ng mga love. Kailangan natin ng maraming heart. So, kung ready na kayo, pwede bang magpaulan muna kayo ng mga pusong buhay na buhay. Okay. Congratulations ulit, everyone. And we're waiting for your hearts. Okay.
Yan, start na tayo, Tutor Rena. Nagpapaulan na sila eh. Meron dito red, may black. Okay, ang dami. Mula kay Daryl Balmes. Oh, ang dami niyang puso. So, sinishare niyo sa lahat. Okay, dahil dyan, ito po ang ating gawain. Paano masasabing ang isang bansa ay demokratiko? Piliin ang pangungusap na maglalarawan sa isang bansang demokratiko. Gagamit kasi tayo dito ng um, like, heart, and ha-react. Pwedeng isa o pwedeng lahat ay maging sagot ninyo kung sa palagay ninyo ito ay tumutukoy o naglalarawan sa isang bansang demokratiko. So, let's start with this. Tutor Rena for number 1. Okay. Yan. Okay. Sa life, ang kapangyarihan ay nasa mamayan. Sa heart, nagpapasya ang taong bayan kung sino ang mamamahala sa bansa sa pamamagitan ng halalan. Kaya sa haha, no, ang iboboto ng nakararami ang nagwawagi para sa tungkulin. So ito po ba ay nasa like, heart, or haha? So tingnan natin kung ito ba ay lahat, no? Maaring lahat ng nabanggit dyan. Yes. Isa lang ba, dalawa lang ba, o tatlo ba silang lahat? Oo. Paano nga ba malalaman o maipapakita na ang isang bansa ay nasa demokratiko, no? Oo. Ayan, may nagsagot na, Tutor Rena. Tama kaya ang mga kasagutan nila? Ayan, mukhang pinag-iisipan talaga nilang ng matindi. Yan. Okay, meron dito nagsabi, may nagsagot ng 3, may nagsagot ng 2 lang. Okay, meron ulit 2 lang daw. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, tingnan natin kung ano ang tamang sagot na maglalarawan sa isang bansang demokratiko. Okay, dahil ang tamang sagot ay yung 3. Lahat ng naglalarawan na yan ay nagsasalarawan sa isang bansang demokratiko. Para naman sa ikalawa, okay, ito yung sa like. Ang mga nahalal na pinuno ay mga kinatawan ng taong bayan. Para naman sa heart, layunin ng mga nahalal ay ang kabutihan at kaayusan ng bawat isa sa kanyang pamilya. At para naman sa ha-react, may pananagutan ang mga nahalal sa taong bayan. Ano kaya ang tamang sagot? 3 pa rin kaya? 2 o isa lang? Sa comment section. Tingnan Okay. natin sa comment section natin yung kanilang mga kasagutan, no? Okay, merong 3 na lahat na nabanggit mo. Tutor Allen, merong 2 lang sa nabanggit mo. Tingnan natin, no, kung ano ba yung tamang kasagutan. Para sa pangalawa. Okay, ang tamang kasagutan ay, ayan, ang tamang kasagutan lang ay yung like at haha. Dahil ang kabutihan at kaayusan hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi kabutihan at kaayusan ng lahat ng kanyang nasasakupan. At para sa ikatlo, Tutor Rena? Okay. Sa like, pantay-pantay ang paglilingkod ng mga pinuno sa nasasakupan. Sa heart, walang taong nangingibabaw sa batas, anuman ang katayuan nito sa lipunan. At sa haha, maaaring magsagawa nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. So ano kaya po ang tamang kasagutan dito? Alin kaya dito? Yan, may nagsagot na dito. 2, may heart at haha. Meron naman like at heart. Meron namang heart at haha pa din. Ano kaya ang tamang kasagutan? Check natin. Sabi naman ni Lady Shalom Valdez Rarama, yung 3 naman. Okay, tignan natin kung ano ang tamang kasagutan.
Ayan, very good. Itong tatlong ito ay naglalarawan sa isang bansang demokratiko, pantay-pantay, walang nangingibabaw sa batas at maaaring magsagawa ng mga protesta. Okay, so everyone, maraming salamat and congratulations sa inyong pakikiisa. Dahil dyan, Tutor Rena, handang-handa na sila sa ating talakayan sa hapong ito. Yan. Tignan muna natin ang larawan. Yan. Ano ang nais o ano yung nakikita ninyo sa larawan? Ano kaya? Meron ba kayo nakikitang common sa larawan, Tutor Rena? Tingnan natin yung kanilang kasagutan, Tutor Allen, no? Ano kayang nakikita nila dito sa larawan na iyong ipinakita, no? Oo. Ano yung meron sa kanila, di ba? Okay, may sagot na si Renz. Yes. Tutor Allen. Oo, may sagot na nga siya. At ito daw ay mga kababaihan. Sino-sino kaya yung mga kababaihan na ito? Kilala nyo kaya sila? Ayan, sabi ni Osea Corace, hindi ko alam eh. Pero ang mga kasagutan na nila dito ay mga kababaihan po. Okay. Dahil, ayan, tama. Yan nga, o sila nga ay mga babae. O sila ay mga babae. Ano naman ang nais patunayan ng larawan? Ano kaya ang ipinahihiwatig ng larawan? May nagsabi na dito, si Marvin Capulong. Sabi ni Marvin, mga naglilingkod sa bayan. Siguro, oo, tama. Yan, lahat ba ito ay mga naglingkod sa bayan? Yan, sabi dito ay, meron din dito sagot si Heidelin Diaz, the strongest woman. Diba? Kilala nila, Tutor Allen, no? Oo. Siya lang ang hindi umiiyak sa taas ng ang tawag dito, sa taas ng presyo ng gasolina dahil libre siya, lifetime, 'di ba? Ayan, lakas ng kababaihan. Ang babae ay may lakas, talino at pakikiisa. Okay, ano? Talagang sila ay nagpapakita ng lakas, yes, lakas ng kababaihan. Magkakaiba man sila ng kanilang kalalagayan, pero nagpapakita pa rin sila ng kanilang kalakasan. Okay. Sabi dito ni Marvin, nanay ko po ay isang superhero. Ayan, lahat ng mga nanay natin ay naging superhero at mga superhero sila. Okay. Ayan. Meron akong simpleng tanong sa inyo, pero babalikan natin ito. Para sa iyo, nararapat bang bigyan ng pantay na karapatan, pagtingin o pagkakataon ang mga kababaihan na maibahagi sa komunidad ang kanilang galing at lakas? So, babalikan natin yung tanong na yan sa pamamagitan ng kasi magkakaroon muna tayo ng simpleng discussion kung ano yung mga naganap noon sa mga kababaihan. Ano? Okay? Iiwanan natin sa kanila muna, Tutor Allen, yung katanungan na yan. Yes. No? At pagkatapos natin talakayin ng ating aralin, masasagot natin ng napakahusay yung katanungan na yan. Oo. Alam naman natin yan na bukod sa mahuhusay sila, talagang mga warriors din sila pagdating sa keyword. So, dahil dyan, yan. Tutor Rena? Okay, nakita ng mga kababaihan sa Asia ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses. Ayan. Dahil nga nakikita naman natin nakita nga nila na ang mga kababaihan hindi lang dahil malakas ang kanilang boses dahil sa mga chismisan or what, pero may boses at meron din kasing sinasabi ang ating mga kababaihan. Hindi lamang ito kung para saan kundi para hindi lamang to sa loob ng pamilya, kundi pati na rin sa lipunan. Kumbaga hindi mazizero ang mga kababaihan pagdating sa pamumuno sa mga lipunan natin. Okay? Dahil dyan, ang mga kilusang ito ay nakatulong sa kababaihan upang maisulong ang karapatan sa edukasyon. Unahin na natin dyan ang
India, sa bansang India. Ayan. Tutor Rena. Okay. Sa ano muna tayo, no? Sa bansang India. Okay. Si Bharat Aslam, siya yung pinuno, okay, pinuno ng kababaihan na nanguna sa kung saan itinatag niya ang Keshav Chandra Sen ng Brahmo Samaj, 1870. Napakahirap na mga pangalan nila, Tutor Alin, no? Next, si Arya Mahila Samaj, Pandita Ramabai at Justice Ranade, 1880. Next, Bharat Mahila Parishad and Anjuman Kawatin Islam. Ay, ang nanguna dyan si Amir on Nisan 1905. Okay. Sila yung mga nanguna. Sila yung mga Kasi nanguna diba, Tutor para sa Allen, pakikipaglaban. kasi Tutor Allen, naranasan kasi nila yung iba't ibang anyo ng pang-aapi, no? At diskriminasyon sa lipunan na kanilang ginagalawan o lalo na sa kanilang sariling pamilya. So talaga kaya mahalaga ang pagkakaroon ng kilusan na tulad nito, yung mga organisasyon na ito, no? Para maitaguyod yung pangunahing layunin nila para sa kanilang pamilya, gayon din sa kanilang bansa, lalo sa bansang India, no? So titingnan natin para saan ba yung mga organisasyon na kanilang itinayo. Okay, kasi makikita naman talaga natin na nagkaroon talaga ng problema lalo na sa mga bansang mahihirap. Ngayon, ito yung kumbaga parang ito yung nagbukas, 'di ba? Tanging edukasyon lamang ang magbubukas ng kaisipan ng isang tao. Kaya ito yung mga naging tulong at daan nila para yung karapatan ng mga kababaihan ay kilalanin, ano. Dahil diyan, meron ding mga organisasyon na itinatag. Una na nga diyan, ang Women's Indian Association noong 1917 na kung saan ito ay nangampanya sa mga mambabatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaihang Indian. Gayon din, nagkaroon ng National Council of Indian Women 1925 at dito tinalakay naman ang issue sa paggawa, rekonstruksyon ng mga kanayunan, opyo at batas ukol sa bata at maagang pagpapakasal. Samantala, ang Indian Factory Act noong 1891, binibigyang pansin ang hindi makatwirang bilang ng oras na pagtatrabaho ng mga kababaihan at ang All Indian Coordination Committee naman ay binigyang pansin ang issue tulad ng benepisyo sa pagbubuntis, pantay na sahod at mga pasilidad ng daycare. So, ibig sabihin talagang dahil na nga nagkaroon na sila ng ideya, nagkaroon na din sila ng edukasyon. So, ano pa ang dapat nilang gawin, di ba? Kailangan ipaglaban na nila ang kanilang karapatan. Okay? Meron pa dyan, Tutor Rena, silang idinagdag ng mga asosasyon. Yan, Tutor Rena. Okay, si Sarojini Naidu, no? Siya yung nanguna na kung saan itinatag niya yung organisasyon ng Women's India Association noong 1919, Factories Act 1948, Mines Act 1952 at Hindu Marriage Act 1955. So si Sarojini Naidu, siya yung isa sa naghimok, no, na Tutor Allen na sa mga kababaihan na gumawa at bumili ng asin na huwag bayaran daw yung buwis. No? Siya yung nagpuprotesta kasi sa pamahalaan ng Ingles. So, siya yung bibili ka pero wag mong babayaran. So, siya yung isa sa nanguna dun sa ano na yun. Oo, yun kumbaga parang siya yung sumuporta para sige i-boycott nyo na yan, di ba? Ganun kasi ganun din yung turo dati ni sino ba yun yung lalaki? Si Mahatma Gandhi, di ba? Pagbo-boycott, hindi ka lalaban pero magbo-boycott ka. Ganon, boboycottin mo sila. Tahimik, no? Oo. Simple lang naman ang paglaban nila. Boboycottin ka lang nila hanggang wala ka nang magamit. Ganon. Okay, meron pa dyan. At marami pa. Ang mga kilusang ito naman ay tinutulan ang mga karahasan sa tahanan at di makatarungang pagtaas ng presyo ng bilihin. So, ibig sabihin, simula pa dati, nagkakaroon na talaga ng mga kilusan para pababain yung mga presyo
'Di ba? Kasi hanggang ngayon pinaglalaban natin na sana bumaba ang presyo ng mga bilihin lalo na at ang mga Problema na natin, kababaihan Tutor Allen. oo, lalo na mga kababaihan ang tawag dito, nagma-manage ng pera, 'di ba? Kaya kumbaga meron silang mga itinayo na mga asosasyon. Una na nga diyan, Tutor Rena. Okay, ito yung Kilusang Syada. Okay, Sharamik Sanggatana, 1972. Self-Employed Women's Association, 1972. United Women's Anti-Price Rise Front, 1973. Okay, Nabnerman, 1974. So ito yung mga Okay. asosasyon, organisasyon na tinayo ng mga kababaihan natin noon pa mahuli. Oo, kababaihang Indian kasi nga nararanasan pa rin naman nila yung hirap ng buhay, 'di ba? Though meron na silang kasi nagkaroon na sila ng kaisipan eh. So dahil sa pagkakabukas ng kanilang mga kaisipan, mas nauunawaan na nila na ay importante na ganito. Importante kung ano ba yung uunahin ko yung para sa pamilya ko, 'di ba? Kaya ang ginawa na nila yan, nagtayo na nga sila ng iba't ibang organisasyon. Tapos, hindi lamang India ang naapektuhan. Gayun din, meron pang isa pang bansa. Ito nga ay ang Pakistan. Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Pakistan ay bunga ng pakikipaglaban sa mga mananakop. Una na nga dyan si Syed Ahmed Khan. Siya ay namuno sa paghingi ng pagbabago sa edukasyon at naging taga-suporta ng kilusang Khilafat na naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Kaya kung titignan natin, Tutor Rena, ang binibigyan nila ng priority noon ay ang pagkakaroon ng edukasyon para sa mga kababaihan. Okay, next, Tutor Rena. Okay, si Zulfikar Ali Bhutto, 1971 hanggang 1977. Okay, nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin sa mga kababaihan. Sa Ligang Batas 1973, nagkaroon ng mga probisyon na nagbibigay ng pantay na karapatan sa kababaihan. So, okay. Ayan. dito, Kumbaga, binigyan na ng karapatan yung mga kababaihan na magkaroon ng posisyon, no? Kasi noon, kapag babae ka, sa tahanan ka lang, anak, kapag babae ka, wala kang karapatan sa lipunan na yung ginagalawan. Hindi lang naman dito sa naranasan ng mga India, pati sa Pakistan, sa bansang Pakistan, naranasan din ng mga kababaihan ito. Pero nung nagkaroon nga ng probisyon, okay, so pwede na, okay, pwede nang magkaroon ng posisyon ang mga kababaihan sa lipunan na kanyang ginagalawan, sa pamahalaan na kanyang meron dun sa bansa niya. oo. Kasi nga, yun ang makakatulong sa kanila para mas maging maunlad din sila. Meron din silang itinatag na United Front for Women's Rights, Women's Front, or RAT at Shirkat Ga, Women Action Forum at Women's Action Forum Charter Demands, na kung saan inilahad ang isang komprehensibong programang politikal para sa mga kababaihan tulad ng kampanya laban sa maagang pag-aasawa, polygamy at pati na rin sa karapatan ng mga kababaihan na pumili at pumayag sa kanyang mapapangasawa. Kasi 'di ba dati fixed marriage eh. Pero dahil nga dito sa Women's Action Forum Charter Demands, kumbaga parang binigyan na nila ng boses yung mga babae na mag-aasawa. Kung pipili na sila sino yung gusto ko, ano yung mga terms na gusto ko, o kaya naman ay ano yung kailan ako mag-aasawa. Ano? Okay? Yan, patuloy pa rin silang nanonood. Salamat sa inyong pakikiisa pa rin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Okay, Tutor Rena. Ay, pagpatuloy na natin, Tutor Allen, no? So, pinangalagaan ang mga karapatan ng mga kababaihan, nakipag-usap sa mga pinuno ng pamahalaan at partidong politikal ukol sa mga isyu ng kababaihan. So, talagang naprotektahan na yung karapatan ng mga kababaihan. May karapatan na ang mga kababaihan. Hindi na yung tulad dati na talagang yung discrimination kapag babae ka, limitado. So, ngayon, nung panahon na yon ay nabigyan na ng pantay
Okay, hindi man sabihing pantay, pero napangalagaan na yung Yan, oo. Oo, Tutor Rena, nabigyan na rin ng boses ang mga kababaihan. Yan. Salamat, Renz Giver, na kung saan sabi mo nga ay makakasagot ka na ng module mo mamaya. Maraming salamat. And the same way kay Ma'am Janet Flood Patayon. Women, sabi niya nga ha, hashtag women make change and always have. Yes, talaga naman na isa sila o tayo, ang mga kababaihan pa rin ay merong boses, meron tayong kakayahan na baguhin at i-reshape yung ating lipunan. So, laban lang tayo dahil dyan, Tutorena, tuloy pa rin tayo sa ating pagdi-discuss para marami pa rin tayong matulayan ng pagkatuto. Alamin naman natin ngayon ang tungkol sa Sri Lanka. Okay, sa Sri Lanka naman, no, ang kababaihan sa Sri Lanka ay hindi gaanong nakalalahok sa politika. Kalinsapay ng patuloy na digmaang sibil ay ang patuloy na paglabag sa mga karapatan ng mga kababaihan. So nakakalungkot pa rin sa bansang Sri Lanka, no, kasi hindi pa rin na nabibigyan ng tamang posisyon ng karapatan ang mga kababaihan. Kasi patuloy pa rin daw na may diskriminasyon sa mga kababaihan. Oo. Pero noong 1994 election, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kababaihan na ipahayag ang mga issue tungkol sa kanila na nagbukas na ngayon sa kanila ng iba't iba pang tawag dito, samahan. Ito nga yun, People's Alliance Penal Code, Mothers Front noong 1984, Sri Lanka Women's NGO Forum, LTTE, Women's Front of the Liberation Tigers, and Women for Peace noong October 1984, na kung saan naging aktibo sa pakikidigma tulad din ng mga kalalakihan na nagpapakita ng pagsuway sa mga kapangyarihan na ito. Kumbaga, binuo ang iba't ibang samahan na ito upang itaguyod ang partisipasyon ng mga kababaihan sa politika. So, ibig sabihin, one step at a time, pero unti-unti mararating pa rin nila yung goal. Ang goal nila ay kilalanin ang mga kababaihan sa lipunan. Okay? Sunod naman dyan ay ang bansang Bangladesh. Tutor Rena. Okay. Ang kilusan ng mga kababaihan sa Bangladesh ay sinilang bunga ng nasyonalista. Ayan, dahil daw sa nasyonalista, ito na nga yung lumalaban para sa para maipakita ang pagmamahal sa kanilang bayan. Yan. Una na dyan, ang pagiging nasyonalismo. Oo. Mahila Parishad noong 1970, United Women's Forum, Collective Women's Platform at Platform Against Sexual Harassment. So kung titignan natin, Tutor Rena, talaga ang nagiging problema sa mga kababaihan ay yung sexual harassment. Bukod pa doon ay yung pagmamaliit o pagmamaltrato sa mga kababaihan. Kaya iyan ang binigyan nila ng pansin. Okay, kumbaga, dito sa Platform Against Sexual Harassment, ito ay paghiling sa pagraratifikasyon ng CEDAW upang mapigilan ang anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Kumbaga parang masaya na din tayo na kahit papaano ngayon meron na tayong kalayaan. Ang mga kababaihan ay may boses na, may kaya ng lumaban. Kasi kung noon tayo siguro nabuhay, hindi natin makakamit ang ganito. Tutor Rena? Oh, tama, Tutor Allen. Kaya nga tayo, mga kababaihan, no, lagi nating tandaan, meron na yung sinabatas, no? Nakabatas na kung saan yung BAUSI. Ito ay pinoprotektahan ang mga kababaihan para sa mga mapang-api. No? Yeah. Mukhang may hugot si Tutor Rena. Okay, dahil dyan ay suriin naman natin ang Kanlurang Asya.
Ayan. Sa Kanlurang Asya, ang hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa Kanlurang Asya ay lalong pinaigting sa kanilang mga ginagawa upang matiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan, ang kalalakihan at kababaihan. Okay. Ang partisipasyon sa politika at paghahanap buhay ng kababaihan ay patuloy na ipinaglalaban. Nagkaroon din ng kumbaga maraming bawal sa mga kababaihan sa Kanlurang Asya. Ito nga, ilegal sa kanila ang makilahok sa eleksyon. Gayon din, hindi tanggap ang ideya ng pagpapalaganap ng karapatang pantao. Pero noong 1982, ayan. Noong 1982, unti-unti nang tinanggap ng pamahalaang lokal at rehiyonal ang advokasya nangangalaga sa karapatan pantao. At matapos ang 10 taon na pakikibakan, nagtagumpay ang mga kababaihan na magkaroon ng karapatang bumoto. Dahil din sa unti-unting kilos, 'di ba? Kumbaga parang bubuksan nila ng paunti-unti. Pero ang kumbaga parang sure ball. Small steps, pero papunta sila sa bigger goal. Ito nga ay yung magkaroon ng boses ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagboto. Ayan, nabuksan naman yon para sa kanila, para sa mga kababaihan sa Kanlurang Asya. Okay, so parang nakikita ko sa comment section, puro kababaihan ang aking mga tawag dito, ang aking mga likers, ang mga commenters, ano. So, mabuhay ang mga kababaihan na patuloy na lumalaban. Ano po? Ayan. Ito naman yung sa Arab region, ito yung mga organisasyon na nabuo. Ito ay ang Isha Haifa Feminist Center, Women's Coalition for a Just Peace, and Arab Women Connect 2000. Okay. Ito ay ang parehiyong network upang maisulong ang kamalayang pangkababaihan hinggil sa dapat taglayin na mga karapatan. So kung titignan talaga natin ay meron talagang ipinaglalaban ang mga kababaihan na sinuportahan din naman ng mga kalalakihan. So hindi talaga natin masisisi na meron lamang babae o kaya ay meron lamang lalaki. But both parties are needed para sa pag-unlad ng isang lipunan. Okay, ano? Ayan. Dito na tayo. Dito na tayo magtatapos. Kaya babalikan na natin yung tanong natin kanina. Ang mga samahang pangkababaihan ang nagmulat sa publiko ukol sa diskriminasyong pangkababaihan. Ayan. So nakita na natin yung mga nagawa ng mga kababaihan. Ano kaya yan. Ano kaya ang masasabi ninyo ukol sa katanungan na yon? Yon, meron bang halaga? Kasi meron akong balikan natin yung ibang kasagutan kanina. Meron kayong mga kasagutan ukol nga dun sa mga kababaihan. Ito. Ayan. Magsimula tayo kay Rubin. Nararapat po dahil pantay-pantay dapat tayo at hindi tumitingin sa kasarian upang masabing may kakayahan sila. Tandaan po natin na tayo ay pinanganak ng isang babae, kaya na kayang magbuwis ng buhay para sa isang buhay rin po upang matamasa ang karapatan na mabuhay sa mundo, kaya marapat sila ay bigyan ng karapatan. Ayan, salamat po, Director. Yan. Isa pa lang yan ha. Samantalang meron pa din nagsasabi dito. Sabi naman ni Marvin, ang mga babae ay isang yaman ng lipunan sapagkat sila ang nagluwal ng mga bata na maaaring maging pag-asa ng bansa. Kaya sila'y pahalagahan sapagkat kung wala ang kababaihan, wala rin ang kalalakihan. Yes, that's true. Totoo yon. Alam mo, pumapalakpak dito. Congratulations sa lahat talaga ng mga kabataan natin. Alam namin na kayo ang magiging pag-asa ng bayan. Sabi naman ni Judea Sevilla, opo, may karapatan din ang babae. Hindi ito nakikita sa kasarian nito. Nakikita ito kung paano ka namamahala at nagdidesisyon sa maraming aspeto ng buhay. Talaga namang ang lalawak ng inyong mga kaisipan. Congratulations everyone. So talagang
masasabi natin na hindi lamang lalaki. Gayon din na ipakita na rin ninyo ha, mga boys and girls, na talagang ang pagrespeto sa mga kababaihan ay hindi lamang dahil maganda sila or sexy sila, kundi nirerespeto natin sila dahil una, isa silang tao at isa silang nilalang ng Diyos. At the same time, sila din ay may karapatan tulad ng mga kalalakihan. Maaaring hindi pantay ang kanilang kakayahan, pero pantay ang kanilang karapatan dahil pareha silang tao. Okay, congratulations sa mga nagsabi ng kanilang mga ideya at tayo ngayon ay magpapatuloy na sa ating huling gawain. Isulat sa comment box ang salitang dapat po kung ang pangungusap ay nararapat gawin at wag po kung hindi naman nararapat. Ayan. Dapat po at wag po. Yun naman. Sabi naman dito ni Samantha, dapat po dahil ang kababaihan ang boss ng ating tahanan. Sila ang unang naglilinang sa kabataan upang maging mabuting mamamayan sa lipunan. Yes, salamat Samantha. Gayon din kay Jerzel Lloyd Gerance. Ang mga babae ay may lakas na di kayang pantayan ng mga kalalakihan, lalo na sa usaping pagmamahal. Okay, lumambot yata ako doon ha. Okay, so for number 1, ayan, pag-isipan natin. Talagang yung mga cuties po na kababaihan ay sobrang galing. Gayon din sa inyo mga kalalakihan. Ano? Yan. Una, ang bawat mamamayan ay nire-respeto, babae man o lalaki, bata at matanda. Dapat po o wag po? Ayan. Maraming salamat pa din sa patuloy na pakikiisa ng bawat ng mga cuties natin. Ano kaya ang tama dito? Dapat po o wag po? Yan, nakasagot na kagad sila. Ang dami na. Okay, at dahil ang tamang sagot ay it's a yes o dapat po. Yes. Ikalawa, bigyan ng pagkakataon ang kababaihan na isiwalat ang mga diskriminasyong nararanasan. Number 2 ha, kailangan daw ay bigyan ng pagkakataon ang kababaihan na isiwalat ang mga diskriminasyong nararanasan. Dapat po o wag po? Ayan, ang tamang kasagutan ay may paninindigan itong mga sagot nila. Dapat po. Ganon. Ayan, ang huhusay, ikatlong pangungusap. Yan. Maaaring tawagin sa anumang pangalan ang bawat isa. Maaaring tawagin sa anumang pangalan ang bawat isa. Dapat po o wag po? Ang tamang kasagutan ay, ayan, dapat kayang tawagin? Oy, sexy, ganun ba? Oy, ganda, ganon. Alam naman namin yun, pero may pangalan kami. Ayan, dahil ang tamang sagot, tama nga doon, si Marvin, dapat ay wag po o wam. Okay, ikaapat, maaaring ikumpara ang babae sa lalaki. Maaaring ikumpara ang babae sa lalaki. Dapat po o wag po? Yan. Ang tamang kasagutan para sa ikaapat na katanungan ay yes, it's a wam or wag po. Dahil kanya-kanya ang kakayahan at kalakasan ng bawat isang babae at lalaki. Para sa ikalima at huling katanungan, isulong ang pantay na karapatan para sa lahat. Isulong ang pantay na karapatan para sa lahat. Ayan, ano kaya ang tamang sagot para sa ikalima? Wag po o dapat po? Yan, may sagot na dito si Samantha. Tama kaya ang kanyang kasagutan? Ang tamang sagot ay, ayan, yes, dapat po. Dapat nating isulong ang pantay na karapatan, hindi lamang sa mga kababaihan, kundi para sa lahat. Ayan, congratulations everyone! Muli nyo na namang naitawid ang
our fantastic na Huwebes na hapon. Pero meron pa akong isang iiwan na gawain sa inyo. Congratulations again. Yan, meron dito naglagay na ng kanilang score, 5/5. Congratulations, 4/5 man yan, 5/5. Congratulations sa inyo. Ngayon, ito ang inyong gawain para sa susunod na linggo. Bumuo ng slogan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kababaihan. I-post ito sa inyong Facebook account at itag sa aking account na may #ItulaiLevelUp, #Arpan7 at itag sa aking account na Arlene Rimarim. Arlene Rimarim. Sa aking Facebook account na Arlene Rimarim. Kung meron kayong mga friends na mga cuties din natin ngayon, i-chat nyo lang sila. Sabi nyo, uy, friend, nag-chat ako, baka kasi merong akong makaligtaan, merong mapunta sa spam na mga request messages nyo, ay pwede ko naman i-open yon. Ano? Maraming salamat sa lahat ng natulayan ng pagkatuto sa Araling Panlipunan 7. Marami pong salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil time na naman. At na-enjoy ko na naman ang pagtuturo sa inyo sa harapan ng camera. Pero nawa ay patuloy kong matouch ang inyong puso at isipan upang mas marami pa kayong matutunan at marami pa rin kayong matulayan para sa inyong pag-aaral. Muli po, yan, kami ang inyong mga Fantastic tutors tuwing Huwebes ng hapon. Ayan, hindi pa yan updated pero soon magkakaroon na yan. At muli, ako po si Tutor Alin. Kasama pa rin natin si Tutor Rena every Thursday afternoon, 1:40 p.m. hanggang 2:20 lang. Pero lagi akong overtime. So, maraming salamat sa inyo. And abangan kaming muli. Susunod sa akin si Tutor Leo and Tutor Rona. Patuloy na i-like, i-share at mag-subscribe sa Facebook at YouTube channel ng Itulay upang mas marami pa tayong matulayan ng pagkatuto. Muli, maraming salamat at laging tandaan, tanging ang kasaysayan lamang ang nakaraang masarap balik-balikan. Paalam sa inyo at salamat sa inyo. Yehey! Isa na namang Huwebes na hapon. Paalam!